May tanong ako sa mga diehard fans dyan ng Golden State Warriors. Kilala nyo ba kung sino ang player na ito sa picture? Okay lang kung hindi, dahil hindi din siya masyadong nagtagal noon kasama ang Dubs Nation. Noong 2018 NBA Draft, pinili ng Warriors para sa 28 pick ang guard na si Jacob Evans. Kinuha siya ng Warriors sa pag-aasam na makakapag-blend siya ng maganda sa kanilang backcourt kasama ang Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson. Pero spoiler alert, alam nating lahat na hindi ito nangyari. Sa mga panahon na yon kontento na ang Golden State Warriors sa kanilang big man rotation na kinabibilangan nina Andrew Bogut, DeMarcus Cousins, Kevin Looney, Draymond Green at Jonas Jerebko. Nandun din sa kanila sa mga panahon na yon si Kevin Durant. In short, hindi nila priority ang kumuha ng center o power forward sa nasabing draft. Kung kaya naman mas mainam na ang piliin nila, ay combo guard na pwedeng isama sa kanilang champion backcourt. Sa huling taon niya sa college, si Jacob Evans na isang shooting guard ay nakapag-average ng 13 points, 4.7 rebounds, 3.1 assists, at 37% sa 3-point area. Hindi naman masama ang numbers na yon, pero hindi din naman nakamamangha. Pero sa 2018 NBA Draft, may isa pang combo guard na available ang nilagpasan ng Golden State. Yan ay ang superstar point guard ngayon ng New York Knicks na si Jalen Brunson. Tinulungan niya noon ang kanyang college na Villanova na makapag-champion ng 2 beses, kung saan sa huling season niya doon ay nakapagtala siya ng 18.9 points, 3.1 rebounds, 4.6 assists at 40.8% shooting mula sa tres. Siyempre, hindi naman tayo ang general manager ng Golden State Warriors at hindi rin naman natin nakikita ang future. Pero nakakatuwa lang isipin na paano kaya kung si Jalen Brunson ang kinuha ng Dubs imbes na si Jacob Evans? Na-imagine nyo ba kung siya ang backup point guard nila kapalit ang pa-retire na noon na si Sean Livingston? Sa unang taon ni Jacob Evans sa Golden State, ay pinaglaro lamang siya ni Steve Kerr ng nasa 6 minutes kung saan nakapag-average siya ng 1.3 points, 0.8 rebounds at 0.8 assists. Understandable naman ito dahil bukod sa starters nila na Splash Brothers ay makikipag-agawan siya ng playing time kina Damian Lee, Sean Livingston at Quinn Cook. Pero sa sumunod na season kung saan nawala na sa Warriors si Livingston at Cook, itinaas na ni Coach Steve Kerr ang minuto niya sa mahigit 15 minutes per game. Pero wala pa rin siyang masyadong improvement sa court kung saan nakapag-average lamang siya ng 4.7 points, 1.5 rebounds at 1.1 assists kada laro. It's safe to say na sa point na iyon ay hindi siya ang kailangan nila na backup guard. Kung kaya naman sa kalagitnaan ng season, ay nagpasya na ang management ng Golden State Warriors na bitawan na si Jacob Evans at matrade na lang siya kasama sina D'Lo at Omari Spellman sa Minnesota Timberwolves kapalit ni Andrew Wiggins at mga future draft picks. Sa Minnesota Timberwolves, si Jacob Evans ay nakapaglaro lang in 2 games kung saan napakasandali lang siya ginamit. Sa loob ng 2 minutes per game ay basically patakbo-takbo lang siya sa loob ng court dahil ang average niya ay 0 points, 0 rebounds, at 0 assists. Sad to say pero hindi din siya nag-workout para sa Timberwolves. Siyempre may mga practice at behind the scenes and team meetings ang mga team sa NBA na hindi natin nakikita. Mukhang kahit sa mga yon ay hindi nakapagpa-impress si Jacob Evans kung kaya naman hindi siya binigyan ng malaking minuto and worse, hindi na din siya nabigyan pa ng kontrata eventually. Matapos ang sandaling stay niya sa Timberwolves ay na-trade siya ulit kung saan bumagsak siya sa New York Knicks. Doon ay hindi man lang siya nasilayan sa court kahit isang beses dahil na-waive na agad ng Knicks ang kanyang kontrata. At yun na ang last time na nakabilang si Jacob Evans sa isang NBA team. Just 2 years after niya madraft ay natapos na agad ang kanyang career sa NBA. Sa kabilang panig naman ng bola ay napunta si Jalen Brunson sa Dallas Mavericks matapos siyang lagpasan lang ng Warriors. Sa unang season niya doon ay kinakitaan siya ng hard work kahit nakikipagkompetensya siya sa isa pa nilang rookie point guard na si Luka Doncic. Sa halos buong career ni Brunson sa Mavericks ay backup point guard siya ni Luka. Nagbago lamang ito nang maging kandidato siya bilang 6th Man of the Year kung saan natalo siya kay Utah Jazz shooting guard Jordan Clarkson. Sa last season ni Jalen Brunson sa Mavs ay isinama na siya sa starting lineup
at ginawang shooting guard katambal ni Luka Doncic. Dito makikita ang kanyang versatility kung Golden State Warriors ang kumuha sa kanya. Kaya niyang mag-switch ng position from point guard to shooting guard at maglaro off the ball kung si Stephen Curry ang may control sa bola. Kahit kasama ang ball-dominant guard na si Luka sa starting lineup ay nagawa pa din ni Jalen Brunson na makapag-average ng 16.3 points, 3.9 rebounds, at 4.8 assists sa loob ng 31 minutes per game. Hindi siya swapang sa bola at may leadership quality na taglay. Alam niya kung kailan siya bibida at kung kailan siya magpapaubaya. Kung may mga nagsasabi na hindi magiging epektibo sa Warriors si Jalen Brunson dahil nandyan si Stephen Curry, kitang-kita na napatunayan na niya sa Dallas Mavericks na kaya niyang maging role player kasama ang isang star point guard. Nung 2020 mo NBA playoffs nga binuhat niya ang Dallas sa panalo kontra sa Utah Jazz nung injured si Luka. Sa laban na iyon ay pinakita ni Jalen Brunson na isa siyang star player matapos magkapag-score ng noon career high na 41 points. Nang maging kuripot noon ang Dallas Mavericks at tumangging bigyan si Brunson ng kontrata na gusto niya ay nagtampo ang combo guard at eventually ay umalis na sa koponan ni Mark Cuban at sumali na New York Knicks kung saan assistant coach ang tatay niya. Sa unang taon pa lang ni Brunson sa New York ay pinakita niya sa buong NBA na kaya niyang bumuhat ng team ng buong season. Siya ay nag-average sa kanila ng 24 points, 3.5 rebounds, 6.2 assists, at 41.6% sa tres sa loob ng 35 minutes per game. Sa first year din niya na yon ay tinulungan ni Jalen Brunson na maka-5th seed sa standings ang New York Knicks. Sa playoffs ay nakaharap nila sina Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers na kanilang tinalo sa first round. Sa East Semifinals ay doon na natalo ang Knicks sa mas malakas na Miami Heat sa pangunguna ni Jimmy Butler. Although eventually nakapag-champion ulit ang Golden State Warriors matapos umalis si Kevin Durant noong 2019 NBA season, nakakatuwa lang isipin na ano kaya ang naging kapalaran nila kung si Jalen Brunson ay nasa kanilang team. Matatandaan na matapos matalo ang Warriors sa Toronto Raptors sa NBA Finals, ay umalis na si KD at injured naman ng buong taon si Klay Thompson. Ano kaya ang nangyari kung ang backcourt nila noon ay si Stephen Curry at Jalen Brunson? Medyo malakas pa din yun kung ako ang tatanungin. Pero ganun talaga sa NBA draft, may mga players talaga na once sumabak sa NBA lumilitaw na hindi magaling. Para naman kay Jacob Evans, ang mga huling basketball-related na balita tungkol sa kanya sumasali-sali siya sa mga mas maliliit na liga. Maaga natapos ang kanyang career sa NBA pero sa sandaling panahon na yon ay naka $5.5 million siya sa reported earnings. Hindi na rin masama. Kung kayo ang tatanungin, maganda nga kaya na si Jalen Brunson ang kinuha noon ng Golden State Warriors sa NBA draft? Anong sa tingin nyo? Shoutout sa iyo kung umabot ka sa parte na ito ng video. Don't forget to like and subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng topic. Salamat ng marami.